Papa Dudut. Isang pagbati po sa inyo at sa milyong tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isabela. 43 years old na ako sa ngayon at teacher sa isang public school sa Legazpi, Albay. Isa rin sa mga masusugid ninyong taga-subaybay. Ang isishare ko po sa inyo ay naranasan ko 25 years ago. Tubong Montalban, Rizal po ako, Papa Dudut. Anak po ako sa pagkabinata ng aking ama. Sa poder po ako ni tatay lumaki at nagkaisip. Iniwan kasi kami ng nanay ko noong 2 years old pa lamang ako. Pakiramdam ko ay sa akin binubunto noon ni tatay ang galit niya sa aking ina. Lalo at kamukhang kamukha ko ang nanay ko, sabi ng mga kapitbahay namin. Nakuha ko raw ang hugis na mukha niya at ang pagiging tsinita. Pati kinis at kulay ng balat na parang Koreana. Kaya po siguro gano'n na lamang kalayo ang loob ng tatay ko sa akin. Lumaki po tuloy akong hindi man lang natikman ang pagmamahal ng isang ama. Simulat sa pool ay wala na pong kaamor-amor sa akin ang tatay ko. Niwala po siyang pakialam sa mga nangyayari sa akin o sa mga pinagdadaanan ko. Madalas niya akong barahin kapag ibinabalita ko ang achievements ko sa eskwelahan. Parang inis pa siya kapag magsasabit ng medal sa akin tuwing recognition at graduation day. Minsan pa nga ay sinabihan niya akong wala namang silbi ang mga medalya ko dahil hindi naman daw pwedeng pakuluan at gawing sinabawan. Hindi rin naman daw pwedeng ibenta kaya wala ring pakinabang. Consistent honor student po ako simula nung elementary hanggang high school kaya mataas ang pangarap ko sa buhay, Papa Dudut. Gustong gusto ko pong makatapos ng pag-aaral pero hindi talaga interesado ang aking ama na tulungan akong maabot ang simpleng pangarap kong yon. Tutol siya na mag-college pa ako, Papa Dudut. Tuwing bubuksan ko ang topic tungkol sa kagustuhan kong makatapos ng pag-aaral, ay nauuwi lang sa mga panlalait niya ang usapan namin tapos ay pagagalitan niya ako. Gagatungan pa ng madrasta ko na isa ring mainit ang dugo sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng gana at pag-asa na makatungtong pa ako sa kolehiyo. Hindi na ako kumuha ng entrance exam sa mga university kasi naramdaman kong wala rin namang kabuluhan. Malakas ang loob ni Tia Marisa na insultuhin ako at pagsalitaan ng masasakit dahil madalas naman niya iyong naririnig sa tatay ko. Minsan pa nga ay hindi man lang ito nangingilag na batukan ako at kurutin kahit sa harap ng aking ama. Alam kasi ng madrasta ko na takot ito na iwanan niya. Palibas ay wala po kasing matinong trabaho ang tatay ko kaya parang sunod-sunuran ito kay Tia Marisa. Paminsan-minsan lang nagkakaroon ng gig ang banda niya at ang kinikita nito ay kulang pa sa pambisyon niya kaya nakaasa talaga siya sa kinakasama. May boyfriend po kasing Hapon ang madrasta ko na dati niyang customer noon sa Japan. Madalas itong magbakasyon sa Pilipinas at ipinapasyal naman ni Tia Marisa kung saan-saang mga hotel, mga club at casino. Kaya habang ang buntot ni tatay ay hinihila ni Tia Marisa ay kailangan niyang magtiis sa pagbubunganga nito. Isang araw sa huling pagkakataon ay sinubukan kong kumbinsihin si tatay na tulungan ako na makapag-college. Hindi ko akalain na darating sa puntong mauubos din pala ang pasensya ko at aabot sa hangganan ang aking pagtitimpi, Papa Dudut. Sige na po. Gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Saan mo ba kukuhain ng pera yung tatay mo? Alam mo namang walang trabaho yan. Tart naman! Huwag mo nang ipagduldulan sa mukha ko na wala akong trabaho. Hayaan mo, baka matuloy yung gig namin sa sumulong.
Baka makakuha kami ng regular na pwesto ron. Ganun naman po pala, Tay eh. Baka pwedeng mag-college na ako. Ano ka ba naman, Isabela? Paano ko suswertein sa trabaho niyan? Hindi pa nga, pinangungunahan mo na. Kahit kailan talaga, buwisit ka. Pero kasi, Tay, sayang naman po kung hindi ako makakapag-college. Ang kulit mo rin no? Hindi ko alam kung paano ka nakagraduate na may honor Ang hina ng pick-up mo. Ano nga ang itutustos sa'yo ng ama mo? Sa akin lang din umaasa yan. Kaninong perang aasahan mo sa pag-aaral mo? Sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Tart naman, pati ba bata papatulan mo pa? Bata pa ba yan? Damulag na yan Kung tutuusin nga, pwede na yan magbanat ng buto na magkaroon naman ng silbi. Para hindi ang dalawa pa kayong pabigat sa buhay ko. Pabigat po pala eh. Bakit ba kayo nagsusumiksik dito? Sino ba kasing may sabi sa inyo na pumatol sa tatay ko? Kayo naman tong may gustong pumasok sa buhay namin Pagkatapos ngayon, manunumbat kayo? Makaalis na nga. Aba, saan ka pupunta Hoy! Anong sinasabi mong impacta ka Huwag mo akong pinagtataasan ng boses, ingrata ka Ang aray, ano ba? Mo! Nagmamalaki ka? Sa akin naman kayo umaasa! Lalaban ka na? Kaya mo na? Kaya mo na ako, Ano ba kayong dalawa? Hindi ba kayo nahihiya? Gabing-gabi na ang iingay nyo pa. Itong anak mo bastos Akala mo kung sino magsalita? High school pa lang natapos niyan, Rex Pero kung makasagot, akala mo may pinagmamalaki na. Ano pa kaya kung makapagtrabaho na yan? Di sisipa-sipahin ka na lang yan. Huwag niyo akong itutulad sa inyo, Chang, na makapalang apog. Sampid lang naman kayo rito Pero kung makaasta kayo, parang kayo talagang nagpapakain sa amin. Bakit, hindi ba? Di ba pera ko ang pinambibili sa lahat ng nilalamon nyo dito? Ako ang nagpapalamon sa inyong mag-ama. Si tatay ang pinapalamon mo, Chang. Pero ako, hindi mo ako palamunin. Lahat ng kinakain ko, pinaghihirapan ko dahil inaalila mo ako sa sarili naming pamamahay. Nakikitira ka lang. Ikaw dapat ang makisama. Kung ayaw mo sa akin, lumayas ka sa bahay namin. Tumigil ka nga, Isabela. Ano bang kagagahan ang pinagsasabi mo dyan? Hindi ka na nahiya sa tiyang mo. Bakit ako mahihiya, Tay? Totoo naman ang sinasabi ko. Hindi ka ba talaga titigil? Bakit, Tay? Takot kayong lumayas yung kinakasama nyo? Hindi nyo ba talaga kaya magpakalalaki kahit minsan? Paano nyo nalulunok ang mga pinagsasabi niyan sa inyo? Kaya siguro kayo iniwan ni nanay Wala kasi kayong kapangapangarap sa buhay. Kontento na kayo sa ganyan na umaasa sa Tay, bakit nyo ako sinampal? Kasi, tatanga-tanga ka. Marunong lang ako makontento sa kung anong meron ako. Kung ano lang ang kaya ko. Hindi ako kagaya mo at ang nanay mo na masyadong ambisyosa. Ngayon, kung ayaw mo sa buhay na kaya kong ibigay sa'yo, lumayas ka! Hindi kita kailangan! Yan ang napala mong maldita ka! Wala ka kasing utang na loob! Wisit ka! Nung makalabas ay nilingon ko pa ng isang beses ang bahay namin bago ako tuluyang umalis. Noong araw na yon, Papa Dudut, bit-bit ang isang bag ng damit. Papa Dudut, masakit na mas pinili ng tatay ko noon ang kinakasama niya kesa sa akin. Para akong sinasakal sa sobrang sakit na malamang hindi pala ako mahalaga sa kanya. Na baliwala lang pala ang pagmamahal ko at pagsisikap na patunayang mabuti akong anak. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit hindi kaya ni tatay na magpakaama sa akin kahit minsan lang. Ginawa ko naman ang lahat para hindi maging pabigat. Sa totoo lang po ay nasanay na nga akong pagtiisan ang mga pinaglumaang gamit at damit ng iba. Mga gamit na bigay ng mga kapitbahay na naaawa sa akin dahil hindi ako mabilhan ni tatay ng mga bagong damit. Pati mga gamit ko sa eskwela ay puro bigay mula uniform, sapatos hanggang sa notebook. Sa murang edad ay natuto akong tumanggap ng labada at maglinis ng kulungan ng baboy kapalit ng pamasahe papunta ng eskwelahan. Nagtitinda rin ako ng pulburon, kakanin, minatamis at kung ano-anong paninda ng kapitbahay naming gumagawa ng merienda para lamang may pambaon. Pagkagaling sa eskwela, hindi ako nagrereklamo kung hindi ako natitirhan ng pagkain. Lahat po yun ay tinitiis ko.
Papadudot saka ko lang nailabas ang kinikimkim kong sama ng loob nang makasakay na ako ng jeep. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko hanggang napaiyak na ako ng malakas. Hindi ko na pinansin kung pinagtitinginan ako ng ibang mga pasahero. Tinalo na rin po kasi ako ng takot ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon at kung saan ako matutulog. Wala akong kakilala o kahit kaibigan na pwede kong pansamantalang tuluyan. Hindi rin naman ako malapit sa mga kamag-anak namin. Sa sobrang gulo ng isipan ko ay hindi ko na malaya na nakarating na pala ako ng Cubao. Sa paglalakad ko sa lugar ay nakakita ako ng karatula na wanted GRO. Napadalawang isip ako noong una kasi parang alanganing trabaho yon. Pero parang yun na ang sagot sa problema ko. Kasi libre na raw ang pagkain tapos ay pwede pang stay in. Dahil ayokong matulog sa kalsada at wala naman talaga akong alam na mapupuntahan ay lakas loob akong nag-apply. Hindi ko na lang sinabi ang tunay kong edad dahil baka hindi ako matanggap. 17 pa lang kasi ako noon. 9 na buwan pa bago mag-18. Malaking buras naman ako at matangkad. Medyo malusog din ang aking dibdib kaya hindi naman halatang minor de edad ako, Papa Dudut. Nung una ay para akong hihikain sa amoy ng mga usok ng sigarilyo sa loob ng club. Pero nakapag-adjust naman ako kaagad sa sari-saring amoy doon. 2 linggo na ako sa trabaho nang makilala ko si Ronnie, Papa Dudut. 37 years old at isang pulis. Gwapo po siya, matangkad at lalaking lalaki ang datingan. Mukha rin po siyang mabait at maginoong kausap. Upo ka. Sige na, huwag ka na mahiya. Upo ka na. Samahan mo na ako rito. Okay po. Anong gusto mo inumin? Beer o tequila? Sir, hindi ako umiinom ng alak. Okay lang ba kung pineapple juice na lang ang sa akin? Huwag mo na akong tawagin, sir. Nakakaasiwa. Ronnie na lang. Saka ayos lang sa akin kung di ka umiinom. Mabuti nga yun para makapag-usap tayo ng matino. Hindi naman ako yung tipong mas gustong nilalasing ang babae. Salamat ha. Yung iba kasing customer nagagalit pag hindi umiinom ng alak yung ka-table nila. Hindi naman ako ganon. May ibang balak lang siguro mga ganong lalaki. Bakit? Naka-experience ka na ba ng ganong customer dito? Hindi pa naman. Pero sabi ng mga ibang babae dito, sa dati nilang pinapasukan na club, ganun daw kaya lumipat sila dito. Depende naman yan sa patakaran ng management. May mga club talaga na pinapayagan ng ganyang mga customer. Saka nasa babae na rin yun kung papayag siya. Pero ako kasi, kaya lang ako pupunta sa ganitong lugar para magpalipas ng oras. Para lang magaliw ng konti at may makakausap. Kaya pinipili ko rin mga pinupuntahan ko. Gusto ko yung club na tulad nito, tahimik lang. May class sa mga pumapasok kaya komportable at iwas gulo. Madalas ka ba sa mga club? Para kasing ang dami mong alam Hindi naman ako madalas nagagawi sa mga ganito. Minsan lang pag nababagot ako. Nakakasawa rin kasing puro mga barakot na uniforme nakikita ko sa trabaho araw-araw. Bakit? Ano bang trabaho mo? Militar ka ba? Hindi, pulis ako. Actually, nakadistino ako sa Legazpi. May inaasikaso lang akong ballistic report sa krame. Babalik din ako sa Bicol bukas ng gabi. Kailangan ko kasing tumistigo sa isang kaso Hindi ba parang nakakatakot tumistigo? Hindi naman. Wala naman akong kinalaman sa takbo ng kaso. Sasabihin ko lang naman sa korte kung anong nakalagay sa resulta ng ballistic report. Ganun ba? Ayos din pala yung pagiging pulis. Iba naman pag-usapan natin. Nahuumay na ako yung pinag-uusapan trabaho ko Ikaw naman ang pag-usapan natin. Sigurado ako, sa ganda mong yan may boyfriend ka na. Ba't ba usong-uso yung linyang yan? Wala pa akong boyfriend. Sakit lang kasi sa ulo yan. Bakit naman sakit sa ulo? Basta. Nga pala, ba't sa ganitong trabaho ka napadpad? Buti na lang, disenteng club tong napasukan mo. Para ka namang NBI, dami mong tanong. Bigay ko na lang kaya sa'yo yung biodata ko. Nakakatuwa ka naman kausap. Pero seryoso ko.
Gusto ko lang malaman kwento ng buhay mo. Ba't ba gustong gusto mong malaman? Hindi naman interesting ang buhay ko. Baka lalo ka lang maumay pag kinuwento ko. Hindi ako mauumay. Interesado talaga ako marinig ang kwento mo. Malay mo, kung sakali may problema ka, makatulong ako. Hindi ko po alam, Papa Dudut, kung bakit parang biglang gumaan ang loob ko noon kay Ronnie. Siguro dahil kailangan ko rin kasi ng makakausap at masasabihan ng mga sama ng loob ko. Pakiramdam ko sa sarili ko noon ay nakatagpo ako sa wakas ng kakampi at balikat na maiiyakan. Namalayan ko na lamang na nagkukwento na pala ako ng talambuhay ko sa kanya. Muntik pa nga akong maiyak noon habang naglalabas ng mga hinanakit tungkol sa tatay ko. Nasabi ko sa kanya lahat ng hirap na pinagdadaanan ko mula pagkabata. Pati dahilan kung bakit ako napasok sa club. Kahit nga ang pangarap kong makatapos ng pag-aaral ay nabanggit ko pa. Siguro'y naawa sa akin noon si Ronnie Papa Dudut. Kaya inalok niya ako ng tulong. Binigyan po niya ako ng calling card. Sinabi niyang tawagan ko siya kung gusto ko raw mag-aral talaga. Tinanggap ko yung inabot niyang calling card pero wala naman akong balak na tawagan talaga siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkita uli kami ni Ronnie pagkalipas ng 2 buwan. Bumalik po siya sa club na pinapasukan ko. Buti na lang at natsyempohan niya pa ako kasi noong dumalaw siya ulit sa club ay sakto namang pinapalis na ako ng manager namin. Nag-iskandalo kasi ang tatay ko roon at hindi yun nagustuhan ng may-ari ng club. Malas daw sa negosyo ang ganong may gulo sa pamilya. Napahiya kasi si tatay sa mga kabanda niya noong minsang makita ako ng isa sa kanila sa loob ng club kung saan ako nagtatrabaho. Noong makumpirma na nagtatrabaho nga ako doon ay sinabi nito kay tatay at bigla namang nanggulo si tatay sa club kaya nasisanti ako. Buti na lang at binigyan ako ng manager namin ng 3 araw para makahanap ng bagong malilipatang trabaho. Problema po yun para sa akin dahil stay-in ako doon. Makahanap man ako ng bagong trabaho ay wala naman akong matitirhan. Paano na ang pangarap kong maipagpatuloy ang pag-aaral ko kung mababawasan pa ang kaunting perang ipon ko? Hindi ko gustong isuko na lang ng ganon ang pangarap ko. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay, Papa Dudut. Ang makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Gusto ko ring patunayan kay tatay na hindi masama ang maghangad ng pagbabago. Kaya nang muling ungkatin ni Ronnie ang tungkol sa tulong na sinasabi niya, ay pumayag kaagad ako. Kahit na kinakabahan ay sumama ako sa kanya pabalik ng Bicol kinabukasan. Habang nasa biyahe kami noon ay panayang dasal kong sana'y tama ang naging desisyon kong magtiwala kay Ronnie. Sa totoo lang ay grabe po ang nervyos ko noon. Pero may parte ng pagkatao ko na binibigyang katwiran ang desisyon ko. Pagdating namin ng Bicol ay tumuloy kami sa apartment ng kaibigan ni Ronnie na tinawagan niya bago kami bumiyahe. Maganda at malaki naman ang apartment at kumpleto na sa mga gamit. Base sa pagkakaayos ng buong lugar ay halatang may nakatira doon. May napansin din akong nakaparadang motor sa gilid ng malit na garahe sa labas, Papa Dudut. Halika, tuloy ka. Apartment to ng kaibigan ko. Pinatiran sa akin na libre. Pero bihira lang umuwi rito. Madalas doon ako sa police station natutulog. Baba ko rito mga gamit mo. Salamat. Tara, upo tayo sa sofa. Sige. Oh, ang lalim nun ah. Iniisip ko lang yung magiging tingin ng may-ari nitong bahay sa'yo.
Kasi nga nagpatuloy ka ng ibang tao. Naitawag ko na sa kanya yung tungkol sa pagtuloy mo rito. Sabi ko, kasama ko pinsan ko taga Montalban. Payag naman siya na may ibang tumira rito kasama ko. Pero syempre hindi na libre. Naku, parang nakakahiya tuloy sa'yo. Ano ka ba? Di ba sabi ko sagot kita dito? Pati pang enroll mo ngayong semester, ako na bahala. Dala mo ba requirements mo? Oo, pero ang... Ganito na lang, para hindi ka mailang at mag-isip ng kung ano-ano. Klaruhin natin magiging setup natin dito. Sagot ko lahat, tubig, ilaw, bayad sa apartment, at pagkain, pati pang tuition mo. Dadalasan ko rin ng uwi rito para may kasama ka sa gabi. Huwag ka mag-alala, dito ako sa sala matutulog. Ikaw, doon ka naman sa kwarto. Ano, okay na ba sa iyo yung ganon? Okay, pero sure ka ba na dito ka sa sala matutulog? Ano ba iniisip mo? Wala akong balak na masama sa'yo. Bukal sa kalooban ko tong pagtulong ko na to. Wala akong hingi na kapalit kaya relax ka lang. Saka hindi naman ako manyakis. Hindi kita gagapangin kung yan ang inaalala mo. Sorry, hindi naman sa ganun. Kaya lang... Kaya lang naninigurado ka. May isang salita ako, Isabela. Kapag sinabi ko, pinaninindigan ko. Kaya huwag kang kabahan. Salamat talaga ah. Pero okay lang ba sa'yo kung magtrabaho ako? Nakakahiya naman kasi kung pati mga pampersonal kong gamit sagot mo pa. Naiintindihan ko na gusto mo pa rin magkaroon ng sarili mong pera. Pero anong trabaho ang papasukin mo? Wala naman akong kakilala may-ari ng fast food dito na pwede mong pasukan kung sakali. Kaya kung GRO lang ulit ang papasukin mo, pasensya na pero hindi kita papayagan. Inalis na nga kita sa ganung trabaho tapos babalik ka pa. Marunong naman akong kumanta saka mag-gitara. Natuto ko kay tatay nung bata pa ako. Baka pwede ako mag-perform. Ayos yan ah. Hayaan mo akong bahala sa'yo. May papasok kita sa resto bar ng kaibigan ko. Huwag ka mag-alala, disente dun. Mayayaman at di kotse mga customer. Saka hindi ka gano'ng mapupuyat. Alas 7 hanggang alas 12 lang ang singer dun. 3 sets lang sa isang gabi at 200 per set ang talent fee. Ano sa palagay mo? Kaya mo ron? Oo naman. Salamat uli ha. Naku wala yun. Mabuti pa magpahinga ka na para makabawi ka ng tulog. Nagugutom ka ba? Hindi pa. Nagmami tayo kanina sa terminal kaya busog pa ako. O paano? Maiwan na kita rito ha. Magre-report lang muna ako sa presinto. Pag uwi ko mamaya, bibili na lang ako ng pagkain natin para sa tanghalian. Sige, ingat ka. Pinag-aral nga ako ni Ronnie Papadudot at ipinasok sa trabaho. Wala siyang ipinangako sa akin na hindi niya tinupad. Napaka-responsable po niya at organized na tao. Alam kaagad niya kung ano ang dapat i-provide sa loob ng bahay at mga dapat pagkagastosan. Malayong malayo sa tatay kong tamad at walang diskarte sa buhay. Wala rin ako naging problema sa setup namin. Maginoo po si Ronnie. Hindi ko siya nakitaan ng kahit kaunting mali siya at hindi siya nag-take advantage sa akin. Thoughtful din po siya at sweet na tao. Kahit halos hindi kami nagkikita dahil nga pareho kaming wala sa bahay sa umaga pero sinisiguro po niyang may pagkain ako lagi. Nagiiwan din siya ng sticker notes sa pinto ng ref at laging nagpapaalala na kumain muna ako bago pumasok sa school at resto bar. 6 na buwang halos ganon ang sitwasyon namin. Tulog na siya tuwing dumarating ako galing sa trabaho at tulog naman ako kapag umaalis siya para pumasok. Tinatawagan ko na lamang siya sa tanghali kapag lunch break namin sa school para magpasalamat sa iniiwan niyang pagkain sa umaga at mga pasalubong sa gabi. Pero isang araw ay namalayang ko na lang na parang nade-develop na ako kay Ronnie Papadudot. Pinilit ko pong labanan ang nararamdaman ko dahil natatakot ako. Pero habang tumatagal ay parang tumitindi ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya unti-unti ko na siyang iniwasan. Ayaw ko po kasing mas lumalim pa ang feelings ko sa kanya, Papadudot. Gusto ko na nga sanang lumipat na lamang noon sa kung saang boarding house para makaiwas. Pero hindi ko naman alam kung ano ang idadahilan ko kay Ronnie. Baka isipin niyang pagkatapos akong tulungan ay basta ko na lamang siyang lalayasan. Isang madaling araw pag uwi ko galing sa trabaho ay wala pa si Ronnie sa apartment.
Sa pagod at paghihintay ko sa kanya ay nakatulog ako sa sofa, Papa Dudut. Gising ka. Ba't dito ka natulog sa pwesto ko? Ba't di ka doon sa kwarto mo? Pasensya na. Hinihintay kasi kita. Nag-alala ako sa'yo kasi wala ka pa pagdating ko kanina ng 1:00. Parang di ko maalala na kasama sa usapan natin na hintayin mo akong makauwi. Mukhang nakainom ka. May problema ka ba? Ano naman ang pakialam mo kung may problema ako? May magagawa ka ba? Tumayo ka na dyan, bilisan mo. Gusto ko na umupo. Ba't bang sungit mo? Ayan, di umupo ka. Yun, nakaupo rin. Salamat ah. Galit ka ba? Tinatanong lang naman kita kasi concerned ako sa'yo. Ako galit? Langya na yan. Ako pa tatanungin mo kung galit ako? Samantalang ikaw tong umiiwas sa akin? Dapat ako nagtatanong sa'yo niyan eh. Ano ba nagawa ko sa'yo? Ba't bigla mo na lang ako iniwasan na parang may nakakahawa akong sakit? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? May nagawa ba ako masama? Nabastos ba kita? Sabihin mo! Para naman hindi ako mukhang gago na nag-iisip ko anong kasalanan ko sa'yo. Wala ka namang nagawang mali. Kaso lang… Wala naman pala eh. Ba't mo ako iniiwasan? Hindi mo ba alam kung ano epekto sa akin ang ginagawa mo? Nasasaktan ako. Nasasaktan ako kahit hindi naman dapat. Kasi nga mahal kita. Mahal na kita, Isabela. Sorry, hindi ko naman gustong iwasan ka. Pero kasi ano? Trip mo lang? Buisit! Kasi ayokong lalong mahulog ang loob ko sa'yo. Ano sabi mo? natatakot kasi akong malaman mo na gusto na kita. Teka, ulitin mo nga yung sinabi mo. Next month ko uulitin. Sa dibo ko. Debo? Ibig mo sabihin 17 ka pala ngayon? Lintek, ba't di mo lang sinabi? Ha? Hindi mo naman tinanong eh. Saka ba't ba nagagalit ka na naman? Wala. Kalimutan mo na lang mga nasabi ko kanina. Tama ka. Bata ka pa kaya mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. O yan, matulog ka na uli dyan sa sofa. Sandali, Ronnie. Saan ka pupunta? Sa lugar kung saan walang minor de edad na tulad mo. Papadudot yung paghihintay ko kay Ronnie ay nauwi sa pagtatalo. Dumating siyang lasing mga 3:00 ng madaling araw at nagkasagutan kami. Ang buong akala ko ay okay na kami matapos naming masabi ang mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang nasabi ko na ikinagalit niya, Papadudot. Pero pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay siya naman ang parang umiwas sa akin. Bigla na lamang po siyang hindi na umuwi noon sa apartment sa presinto na siya laging natutulog. Aaminin ko, Papadudot, na nasaktan ako sa ginawa niya. Hindi ko kasi alam kung bakit bigla na lamang siyang nagbago. Ako naman tuloy yung nag-isip kung ano ang nagawa kong kasalanan. Kung sa bagay, naisip kong baka nga mas mabuti na ganon para masigurado ko rin ang nararamdaman ko. Baka mamaya ay nababaitan lamang ako sa kanya kasi super sweet at thoughtful niya, Papadudot. Pwedeng na-attract lamang ako kasi napaka-gentleman niya. O baka naman sobrang tumatanaw lamang ako ng utang na loob. Naisip ko rin na baka nakikita ko lang siyang father figure. First time ko po kasi na magkagusto at humanga sa lalaki, kaya nalilito ako.
Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko ay wala akong naging interes sa mga crush noong mga panahong yon. Nakafocus lang talaga ang isipan ko noon na makapagtapos ng pag-aaral. Kung paano ko kikita para may pambaon sa eskwela. Kaya wala akong panahon na magkagusto sa lalaki. Tsaka bago ko nakilala si Ronnie, may punto na ang tingin ko sa mga lalaki ay puro katulad lamang ng malupit kong tatay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mga 2 linggo na noon mula noong simulan akong iwasan ni Ronnie. Nakakalungkot kasi nag-18 ako nang hindi niya alam. Siya sana ang gusto kong kasama noong debut ko at unang beses ko sana yon na magse-celebrate, pero nag-birthday pa rin akong mag-isa. Kung sabagay ay sanay na akong lumilipas ang espesyal na araw na baliwala lang. Pero isang gabi noon ay may isang customer na nagpupumilit na ihatid ako pagkatapos ng set ko sa resto bar. Siyempre tumanggi po ako. Ayoko po kasing may makaalam kung saan ako umuwi. Nakakahiya naman kasi kung may lalaking dadalaw-dalaw sa akin sa apartment. Parang kabastusan yon sa part ni Ronnie dahil siya ang nagbabayad ng renta. Nakikitira lang naman ako roon. Pero nakakainis dahil napakakulit talaga ng customer na yon. Talagang pinipilit akong sumakay sa kotse niya kahit na binabara ko na siya ng matindi. Katatanggi sa alok niyang paghatid, Papa Dudut, ay buti na lang biglang dumating si Ronnie. Nagmamadali akong sumakay sa motor niya at iniwan namin yung makulit na customer at bumiyahe kami pauwi, Papa Dudut. Ba't ka kinukulit ng kumag na yon? Anong sabi sa'yo nun? Gusto niya akong ihatid pa uwi. Gusto kang ihatid? Baka gusto niyang ihatid siya ng bala ko sa huli ng tunga niya. O baka naman kasi pinakita mo ng motibo kaya naglalaway sa'yo ng parang aso. Anong motibong sinasabi mo? Sa loob pa lang ng bar talagang makulit na yun. Lasing na kasi. Kinukulit ka sa loob ng bar pa lang? Anong sabi ni paring Eric? Wala si boss kanina eh. Kaya pala nakabuelo ka kasi walang bantay sa'yo. Akala mo siguro hindi ko malalaman no? Hindi mo alam, kahit hindi ako nagpupunta sa trabaho mo, nakasubaybay pa rin ako sa'yo. Kaya alam ko kung may tukmol na pumaporma sa'yo. Ba't ba ganyan ka makapagsalita? Kasalanan na ba ngayon kung may kumausap sa akin? Mapipigilan ko bang mga customer na kausapin ako? Tsaka ano naman sa'yo kung ligawan ako? Wala namang batas na nagbabawal ligawan ng mga single ah. Kaya ba nagpapaligaw ka sa trabaho? Akala ko ba gusto mong makatapos ng pag-aaral? Kung ba may nandiligaw sa akin, hindi na ako makakapagtapos? Saka kasama ba sa usapan natin na bawal magpaligaw sa trabaho? Parang wala naman akong maalala. Ganon. Di nagpapaligaw ka nga. Langya talaga. Ano ba, Ronnie? Huwag mong sipain yung upuan. Atat ka na pala magkaroon ng lalaki. Kating-kating ka na pala. Ba't ka pa lumalayo? Andito naman ako. Ba't di na lang ako subukan mo? Sisiguraduhin ko sulit na sulit ka sa akin. Bastos ka! Anong akala mo sa akin? Uhaw sa lalaki? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo ako kilala. Bakit? Nagpakilala ka ba? Hindi mo nga sinabi sa akin kung ilang taon ka na talaga eh. Dahil lang ba sa pesting edad na yan, kaya binabastos mo na ako? Bakit di mo na lang kasi ako diretsahin na nabibigatan ka ng kasama ako? Na napipilitan ka lang na panindigan ng mga pangako mo? Maiintindihan ko naman kung gusto mo na akong paalisin eh. Wala ka naman talagang obligasyon sa akin dahil hindi naman tayo magkaano-ano. Sorry, nabigla lang ako sa mga sinabi ko. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Ano ba kasi pinagpuputok ng butsi mo? Inaano ba kita? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Sige, sasabihin ko na sa'yo kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko alam paano sasabihin, nagsiselos ako. Nagagalit din ako. Ayoko may ibang lalaking umaligid sa'yo. Ayokong popormahan ka na kung sino-sino. Lalong ayoko may nambabastos sa'yo. Dahil pag nagkataon, makakapatay talaga ako.
Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang meron sa mga salitang yon ni Ronnie pero damang-dama ko ang sobrang pagmamahal sa mga sinabi niya. Kaya pagkatapos ng gabing yon ay muli kaming nagkaayos. Dahil nga mahal ko rin naman talaga siya ay nagpasya na kaming iakyat sa next level ang aming relasyon. Tuluyan na po kaming nagsama na parang totoong mag-asawa. Naging maayos at masaya naman ang pagsasama namin bilang magka-live-in. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalaga at pagmamahal ni Ronnie sa akin. Lagi siyang nakasuporta sa lahat ng bagay, lalo na sa aking pag-aaral. Siya ang unang-unang pumupuri at nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Siya ang naging support system ko sa pagsisikap kong abutin ang mga pangarap ko. Kitang-kita ko sa kanya na proud siya sa bawat achievement ko, Papa Dudut. Yun ang mga bagay na hindi ko naranasan sa poder ng sarili kong ama. Sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay naranasan ko kung paano pahalagahan, alagaan, at mahalin. Pakiramdam ko po noon ay hindi na ako mag-isa sa laban sa buhay. Ronnie's love brings out the best in me, Papa Dudut. Kaya naman ibinuhos ko rin ang lahat ng kaya ko para sa aming pagsasama. Saka pa lang sana namin pag-uusapan ang tungkol sa kasal kapag tapos na ako sa pag-aaral. Pero ang lahat ng planong yon ay hindi rin pala matutupad dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. 20 years old na ako noon at 39 na si Ronnie. Nakakatuwa sana kasi 2 years na kami noong nagsasama. Pero yun din yung panahon na dumating ang isang dilubyong sumubok sa aking paninindigan bilang babae. Natuklasan ko po isang araw na may pamilya na pala si Ronnie. Meron na siyang asawa at mga anak. Dumalaw kasi ako noon sa presinto nila para sana sorpresahin siya sa 2nd anniversary namin. Pero ako po ang nasorpresa. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay parang nagmukha akong tanga. Sinamantala ni Ronnie ang sobrang tiwala ko sa lahat ng mga sinabi niya. Isang pulis sa presinto ang nagsabi sa akin na ang opisina ni Ronnie ay nasa crime laboratory na nasa loob ng kampo. Dali-dali akong pumunta roon para patunayan sa sarili ko kung totoo nga na naroon si Ronnie. Pero hindi ako pinatuloy ng guard sa gate noong sabihin ko kung sino ako at sino ang sadya ko sa loob. Hindi raw ako maaaring tumuloy dahil kararating lang daw ng tunay na asawa ni Ronnie galing sa Maynila at baka magpang-abot daw kaming dalawa. Hindi naman po ako sinigawan ng guard ng mga oras na yon. Pero parang bigla akong nabingi. Daig ko pa ang nabagsakan ng bomba sa mga narinig ko. 2 kasinungalingan ni Ronnie ang natuklasan ko ng mga sandaling yon. Kaya pala bibihira na niyang banggitin ang tungkol sa trabaho niya pati ang tungkol sa kasal namin ay parang iniiwasan niya kapag nag-uungkat ako. Sa sobrang tiwala ko at pagmamahal ay hindi ko na napansin ang mga kakaibang kilos niya noon na parang laging may tinatago. Bago pa ako mapaiyak ay umalis na ako ng kampo na yon at umuwi na. Habang pauwi sa apartment namin ay isa-isang nag-flashback sa isipan ko ang gabing nakilala ko si Ronnie. Hindi pala siya naiiba tulad ng inaakala ko. Han, ano yan? Bakit ka umiinom? May problema ka ba? Hindi ka naman umiinom ah. Huwag mo akong matawag-tawag na Han, demonyo ka! Manloloko! Ano bang problema mo? Akin na nga yan. Bitawan mo yung baso, Ronnie! Akin na sabi. Huwag mong hawakan tong baso ko! Walang iya ka? Wala ka ba talagang balak umamin? Paninindigan mo talaga yung drama mo? Baang-maagan talaga yung acting mo? Ano bang sinasabi mo, Han?
Huwag ka na kasing umarte dyan na parang wala kang alam sa sinasabi ko! Demonya ka! Alam ko na lahat, Ronnie! Alam ko nang may pamilya ka na! Sorry, hindi ko naman ginustong saktan ka. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Sa ganito? Na ano? Na malalaman ko rin pala na niloloko mo ako? Alam mo, ang sakit lang. Kasi nagtiwala agad ako sa kabaitang pinakita mo. Akala ko totoo lahat yon. Akala ko wala ka talagang ibang intensyon sa akin kaya mo ako tinulungan. Yun pala, kinukuha mo lang ang loob ko. Tulad ka rin pala ng iba, mapagsamantala! Wala naman talaga akong ibang intensyon noon. Gusto lang naman talaga kitang tulungan. Hindi ko naman akalain na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Hindi ko naman pinlano to. Plinano mo! Kasi kung hindi, sana sinabi mo kaagad! Para nagkaroon man lang sana ako ng chance makapag-isip bago nakipagrelasyon sa'yo. Kung gusto ko bang maging kabet o hindi. Sana sinabi mo para nagkaroon ako ng choice. Pero hindi eh. Umpisa pa lang, sinadya mo nang magsinungaling. Isabela, sasabihin ko naman talaga eh. Naunahan lang ako ng takot. Mahal na mahal kasi kita. Hindi ko na kayang mawala ka. Pwede ba yun? Paano yung asawa mo? Hindi mo siya mahal? Palagay mo maniniwala ako sa'yo? Nire-respeto ko siya dahil nanay siya ng mga anak ko. Yun na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Please naman, unawain mo ko. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito katindi. Hindi ko pa ito naramdaman sa kahit sinong babae, kahit sa asawa ko. Isipin ko pa lang na mawawala ka sa akin para hindi ko na matatanggap. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Ronnie! Palagay mo natutuwa ako sa sinabi mong ako lang ang minahal mo? Anong kasiguraduhan ko na hindi mo rin gagawin sa akin tong ginawa mo sa asawa mo? Kapag nakakita ka ng higit sa akin, anong assurance ko na hindi mo rin ako lolokohin? Ngayon pa nga lang, hindi mo na kayang maging tapat sa akin eh. Kaya please din, tapusin na lang natin to. Ayusin ko na mga gamit ko. Bella, please naman. Huwag mong gawin sa akin to. Mag-usap Bitiwan tayo. mo nga ako! Teka lang, sandali. Bitiwan mo ako! Uy! Ano ba bang gusto mo pag-usapan natin? Malinaw na sa akin lahat. Hindi mo na kailangan ipaliwanag ang sarili mo. Kaya kung totoong mahal mo ko, hayaan mo na akong umalis. Huwag mo akong ilubog ng husto sa kasalanan. Dahil kahit kailan, hindi ko pinangarap maging kabet. Wala nang nagawa si Ronnie nung umalis ako, Papa Dudut. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay hindi ako makahinga sa sama ng loob. Parang gustong sumabog ng dibdib ko sa sobrang sakit. Mas grabe sa sakit na nararamdaman ko noong lumayas ako sa amin. Umiiyak akong daig pang namatayan habang sakay ng tricycle papunta sa boarding house ng kaklase ko. Pagkatapos ng hiwalayan namin ni Ronnie ay saka ko lang naisip na masyado pala akong naging desperadang makaranas ng pagmamahal. Deep inside pala ay isa rin yon sa mga pinapangarap ko. Yun din kasi ang kulang sa buhay ko. Hindi ko naranasang mahalin simula pagkabata kaya nahulog ang loob ko kay Ronnie dahil pinunan niya ang lahat ng kulang sa akin. Dumating siya sa buhay ko na parang knight in shining armor. Pero hindi tulad ng mga fairy tale ay hindi pala lahat ng love story ay may happily ever after na ending. Gaya na lamang ng sa aming dalawa. Kalaunan ay natanggap din niya ang pakikipaghiwalay ko. Nabalitaan ko na nagpalit na siya ng destino. Naiwan naman ako sa Bicol at tinapos ang 3 pang natitirang semester ko sa college. Nag-working student ako at tinuloy ko ang pagtugtog sa resto bar ng kaibigan ni Ronnie. Hindi naman naging kaso sa may-ari ang paghihiwalay namin ng kaibigan niya. Ipinakiusap din ako ni Ronnie sa kanya na alalayan ako.
Bigyan lang ako ng trabaho hanggang sa makagraduate. Nakatulong ang trabaho kong yon para matustusan ko ang pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako. Nang makapasa ako sa board exam at matanggap na teacher sa isang public school sa Legazpi, ay umuwi ako sa bahay namin sa Montalban para kumustahin si tatay. Pero napaiyak ako nang abutan ko siya na nasa nakakaawang kalagayan at nag-iisa. May sakit na ito sa atay at iniwan na siya ni Tia Marisa. Isang linggo ko rin siyang inalagaan sa ospital bago namatay si tatay, ay nakahingi pa siya ng tawad sa akin sa lahat ng pagkukulang niya. Lumipas ka ang maraming taon, Papa Dudut. Sa ngayon ay masaya na akong naninirahan dito sa Daraga Albay. Malapit lang po ito sa eskwelahang pinagtuturuan ko. Nakatakda akong ikasal sa aking boyfriend na hindi ko na lamang papangalanan. May mga tao na dumarating sa buhay natin ang hindi inaasahan. At kapag nagsisimulang bumuti sa atin ang kapalaran, tanggapin natin ito ng mainam at maluwag sa ating puso. Ikaw kabarangay, minsan ka na bang nagkamali at nagsisi? Dear Papa Dudut, ang second chance binibigay lamang sa mga taong deserving. Yan ang paniniwala ko noon kasi pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon na yon. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Noong araw kasi ay laging sinasabi sa akin ng mama ko na ang mga taong nagmamadali kadalasan nagkakamali. Hindi ko po yun isinapuso kaya nga naranasan kong mabigo. At ang mga pinagdaanan kong yon ang gusto kong ibahagi ngayong araw sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nerissa. 35 years old at meron po akong small business online. Bali gumagawa po ako ng personalized styro lettering and backdrop na ginagamit sa mga birthday party, binyag at ano pa mang mga okasyon, Papa Dudut. Nakatira po ako at ang kamag-anak ko sa bahay ng mama ko dito sa Pasig. Pero sa susunod na buwan ay nakatakda na kaming lumipad sa Pampanga. Magkahalong excitement at kaba po ang nararamdaman ko pero mas nanaig po yung pananabik. Dahil alam ko sa sarili ko na deserve namin ng anak ko ang sinasabi kong second chance na ito. Pero bago ko po i-reveal kung ano yon, ay gusto ko po munang ikwento na minsan sa buhay ko ay naging pasaway ako. Nagkaroon po ako ng mga maling desisyon na malaki ang naging epekto sa kapalaran ko. Isa na nga po doon ay noong unang beses akong na-in-love. Nasa first year college pa lamang ako nang maging kami ni Amber. Kaklase ko siya sa kurso kong Mass Communication at minsang nasabayan sa pila sa registrar noong enrollment. Guwapo po si Amber, moreno, matangkad at miyembro ng varsity team sa campus namin. Pero meron siyang kabuntot na alias at reputasyon. At yon ay ang pagiging babaero niya. Nahuli ko na pong nalaman. Masyado kasi akong nadala sa matamis niyang salita noong niligawan niya ako. Palibasa ay NBSB ako, Papa Dudut, pero mahal ko si Amber at handa akong gawin ang lahat mapatunayan lang ang pag-ibig na yon sa kanya. O ayan, upo ka muna dyan sa kama, babe. Embert, ano bang ginagawa natin dito sa kwarto mo? Akala ko pa doon lang tayo sa sala niyo. Diba umalis si na mama mo? Pinagbabantay ka nila ng bahay. Kaya nga umuwi na tayo rito at hindi na tumambay pa sa school. Saka ikaw na may sabi. Wala si na mama, kaya nga sinama kita rito. Ano ba kasing gagawin natin dito sa kwarto mo? Ano bang gusto mong gawin natin, babe? Ha? Wala akong gusto. Ako meron. Kinis talaga ng balat mo, babe. Mamahalin sigurong lotion ang ginagamit mo.
bang ginagawa mo? Bakit mo ko hinahawakan sa braso? Ayaw mo ba? Babe, wala namang tao. Tayo lang, kaya pagbigyan mo na ako. Embert! Arte mo naman. Ikaw nga tong hinahalikan, ayaw mo pa? Ano ba kasing gusto mong mangyari? Tinatanong pa ba yun? Siyempre gusto kong gawin na natin yung yung alam mo na, mag-boyfriend-girlfriend naman tayo. Walang masama dun. Anong walang masama? Di ba pang mag-asawa lang yun? Old-fashioned mo naman, babe. Uso na yun. Ginagawa na yun kahit hindi pa mag-asawa. Kaya huwag ka na mag-inarte dyan. Alam kong gusto mo rin ako masolo. Pero, natatakot ako. Natatakot saan? Dun sa hindi ko alam kung anong gagawin. Yun lang pala eh. Huwag ka na mag-alala kasi ako nang bahala. Tuturuan kita. Mag-e-enjoy ka, promise. Magugustuhan mo tapos baka hanap-hanapin mo pa nga eh. Paano kung mabuntis mo ko? Hindi ka mabubuntis kasi gagamit tayo ng proteksyon. Saka alam ko naman gagawin kaya relax ka lang dyan. Kailangan ba talaga natin gawin to? Hindi pa kasi ako handa, babe. Di ba mahal mo ko? Ha? Oo, mahal na mahal kita. Bakit mo ba tinatanong yan? Yun naman pala. Ano pa bang problema mo? Sige ka, pag hindi mo ako pinagbigyan, iiwanan kita. Babe naman, wag. Nag-overthink lang ako. Huwag ka na kasi mag-overthink. Dami mo pa kasing sinasabi dyan na kaysa natatakot ka, hindi ka pa handa o ano. Kung mahal mo ako, ibibigay mo sa akin sarili mo, babe. Diba? Sinabi ko sa'yo na relax ka lang. Ako nang bahala. Hindi mo kailangang matakot kasi kasama mo naman ako. Mahal kita, alam mo yan. At hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Ayos ba yun? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Yun naman pala eh. May tiwala ka rin ba sa akin, babe? Meron. Ayos naman pala lahat. Kumalma ka lang kasi. May enjoy mo rin yung gagawin natin. Basta gagawin mo lang. Huwag mong pigilan sarili mo. Kasi wala naman makakarinig sa'yo rito. Dahil tayo lang tao sa bahay. Pero, nahihiya ako eh. Kanino? Sa akin? Oo. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Boyfriend mo ako. Oo nga, pero... Ayan ka na naman. Nag-overthink ka na naman. Halika na nga rito sa tabi ko. Bakit ba kasi ang layo-layo mo? Dali, lumapit ka sa akin. Babe. Ayan, lapit ka sa akin. Ganyan nga. Huwag ka na mag-alala. Enjoyin mo na lang. Natakot po ako na baka iwanan ako ni Embert kung hindi ko susundin ang gusto niya. Kaya kahit kabado ako at walang kaalam-alam sa kama ay hinayaan ko po siyang gawin ang gusto niya. Aaminin ko na na-enjoy ko naman po katagalan, Papa Dudut. Kaya kapag niyayaya niya ako ay mabilis na lamang sa akin ang pumayag. Kaso minsan kapag wala ako sa mood ay tatakutin niya akong hihiwalayan. Kaya sa huli binibigay ko na lamang ang sarili ko. Sa katunayan may mga oras na nilalagnat na ako kasi masyado niya akong pinapagod. Nagkataon pa namang exam namin yon sa major subjects kinabukasan. Pero dahil hindi kami nag-review pareho ay wala kaming masyadong nasagot sa aming mga exams. Butit hindi naman kami bumagsak, kamuntik lang. Hindi ko po yun makakalimutan kasi pumasok ako sa school kahit masama ang pakiramdam ko. Dahil sa pagiging gwapo at matinik ng boyfriend ko ay marami pong kababaihan ang nalink sa kanya, Papa Dudut. At ang nakakainis pa, kahit halata naman nilang kami ay panay pa rin sila sa paglalandi kay Amber. Minsan may inaway na nga ako at pinagselosang taga-tourism na kapwa kandidato ni Amber sa pre-event ng university namin. Napansin ko kasi na kulang na lamang ay maglaway sa kanya ang boyfriend ko. Alam ko naman na maganda siya at sexy pero malandi din kasi. Nakuha pa talagang makipagharutan sa boyfriend ko, Papa Dudut. Nagresulta yon ng negatibong feedback kay Amber dahilan para magalit siya sa akin. Pero nagkabati din kami matapos kong pumayag
na may mangyari sa amin noong minsang bad trip siya kasi may family problem sila sa bahay nila. Pero sabi nga nila kahit na anong pag-iingat, nangyayari pa rin ang hindi inaasahan, Papa Dudut. Aalis na ako. Embert, sandali! Huwag ka nga munang umalis, kinakausap pa kita. Ano ba kasing sasabihin mo? 10 minuto na ako sa harapan mo, hindi ka naman umiimik. May gala pa kami ng tropa ko. Girlfriend mo ko, mas uunahin mo pang sumama sa mga tropa mong yon? Oo, kasi naaalibadbaran ako sa pagiging clingy mo. Wow, ako pa palang clingy ah. Sa ating dalawa, ikaw tong mahilig. O bakit? Nagrereklamo ka? Gustong gusto mo nga. Lakas nga ng sigaw at Tumahimik ka nga! Mamaya may makarinig sa'yo. Ano pang isipin dyan? paki ko sa iisipin nila. Oh, ano ba kasing sasabihin mo? Sabihin mo na kasi, kung hindi lalayasan na talaga kita. Ano kasi, babe? Oh, bakit ganyan mukha mo? Ano ba kasi yun? Buntis ako. Ha? Anong sabi mo? Buntis ako. Buntis ako sa baby natin, babe. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi naman April ngayon, kaya wag mo ako maprank-prank dyan. Hindi nakakatuwa. Anong prank? Hindi kita pinaprank. Baliw ka ba? Ikaw ang baliw. Kasi sinasabi mong buntis ka kahit hindi. Anong kahit hindi? Ginawa mo pa akong sinungaling, siraulo ka. Delayed ako. Ilang araw na kaya kinabahan na ako. Tapos nag-decide akong bumili ng pregnancy test kit. Inulit mo ba? Baka mamaya mali lang yung result. Oo, inulit ko ng 3 beses tapos... Nasaan na ba yun? Ito. O ayan, parehong-pareho, 2 linya. Ibig sabihin yan, positive. Buntis ako sa baby natin, babe. Hindi totoo yan. Layo mo nga sa akin yan. Hindi ako naniniwala dyan. Paano ka hindi maniniwala? Yan na nga sa harap mo yung ebidensya. Ilang beses may nangyari sa atin, di ba? Sabi mo mag-iingat ka, pero anong ginawa mo? Pinuntis mo pa rin ako. Nag-ingat naman ako. Di ko nakasalanan na may nakalusot pala. Ay, lintik naman talaga oh. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Babe, natatakot ako. Hindi pa ako handa magka-baby. Kahit anak natin to. Akala mo ikaw lang yung natatakot? Ako rin naman. Saka ayoko pang maging tatay. Lagot ako sa airpods ko. Baka palayasin ako nun sa bahay namin. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo dugot laman ang batang dinadala ko. Oh, bakit? Kasasabi mo lang din na hindi ka pa handang magka-baby. Tapos ako walang karapatang magsabi ng nararamdaman ko. Oo, pero ganyan ka ba talaga? Alam mo, ewan ko sa'yo. Basta, ayoko sa batang yan, tapos. Hindi naman pwedeng ayawan mo agad yung baby natin. Sige, sabihin mo anong gagawin ko rito. Sa lagay, ako na lang bahala. Dalawa tayong gumawa nito. Ewan ko, hindi ko alam. Alamin mo, huwag ka mang iwan sa ere. Manahimik ka nga muna. Nag-iisip ako. Huwag kang umiyak. Mamaya ano pag isipin ng mga tao dyan? Natatakot kasi ako eh. For sure, lagot ako sa mama ko. Tapos, kung ano-ano pang sasabihin sa akin ng tiyahin ko pag nalaman nilang buntis ako nag-aaral pa tayo. Di palaglag mo yung baby. Ano sinabi mo? Ayoko nga, masama yun. Mas masama kung bubuhayin mo yung anak natin, hindi pa nga tayo handa. Baka hindi rin natin siya mabigyan ng maganda at maayos na kinabukasan. Pero, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? May buhay ng baby natin. Dugo pa lang yan, wala pa yung isip. O kung meron man, hindi naman niya maiintindihan yung nangyayari. Kaya kung ako sa'yo, alisin mo na yan sa katawan mo ngayon din. Ay, huwag kang matakot kasi kasama mo naman ako. Basta gawin mo lang yung sinasabi ko. Kasi mahal mo ako, di ba babe? Oo, mahal na mahal kita, babe. Papa Dudut, stress na stress po ako nang hindi kilalanin at tanggapin ni Embert ang magiging anak namin.
Bukod doon ay takot din ako sa mama ko na OFW ng mga panahong yon. Ayoko siyang madismaya sa akin at ang masahol pa ay itakwil niya ako kasi hindi ko sinunod ang bilin niyang mag-focus sa pag-aaral ko. Yun kasi ang rason kung bakit siya nagpapakahirap sa ibang bansa para magtrabaho, Papa Dudut. Wala na kasi kaming tatay ng babae siya, kaya si mama na lang ang magulang namin. Meron po akong isang kapatid na lalaki at nakatira kami sa tiyahin namin na walang asawa. Pero may isang anak na babae na kaedad ko rin that time. Pero hindi kami magkasundo. May pagka-intermedita ka rin kasi ang tita ko at kulang na lamang ay isumbat sa amin ng kapatid ko yung pagtira namin sa bahay nila. Kaya naman hindi kami close. Kaya nga malaki ang pinagbago ng buhay ko nang makilala ko si Embert kasi naranasan kong magkaroon ng pamilya at mga kaibigan. Pero dahil sa mga masasakit niyang sinabi ay nasaktan po ako ng husto. Kaya lang mas natakot po ako nang sabihin niya sa akin na iiwan niya ako. Kaya naman sinunod ko ang gusto niya. Oo, Papa Dudut. Pinalaglag ko ang baby namin at nagpatuloy sa pag-aaral namin. Pero noong nasa 3rd year na kami ay muli niya akong nabuntis. Hindi na po ako pumayag na ipalaglag ang magiging anak namin kasi kinain ako ng matinding konsensya. Nalaman na rin po ng pamilya namin ang nangyari kaya pinilit nila kaming tumira sa isang bubong at magsama bilang pamilya. Kinailangan ko pong magsakripisyo at huminto sa pag-aaral kasi masela ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Noong mga anak ako ay nawala na ako ng ganang bumalik sa eskwelahan. Hindi na rin naman nakatapos si Embert kasi mas pinili na lamang niyang mamasukan sa call center para may panggastos kami at pangkain sa araw-araw. Pero ang hirap, Papa Dudut. Kasi naranasan kong magka-postpartum habang nag-aalaga ng baby namin. Tapos si Embert ay nandoon sa mga katrabaho niya at madalas na nakikipag-inuman at walwalan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-live-in po kami ni Embert at nagrenta ng apartment, Papa Dudut. Pareho pong hindi mayaman ang pamilya namin pero laking pasalamat ko na lamang kasi inalalayan nila kami para makapagsimula. Tulad ng inaasahan ko ay disappointed sa akin si Mama pero mas maraming nasabi na masakit na salita ang tiyahin ko. Nagkasagutan pa nga kami kasi akala mo ay kung sino siya samantalang hindi naman niya ako iniluwal. Ayoko na rin pong tumira sa bahay niya kaya naman porsigido talaga akong makabukod kami ni Embert. Kasi baka malaglag ang baby sa tiyan ko dahil sa stress, Papa Dudut. Pero hindi po naging madali ang lahat. Lalo na noong nagbuntis ako at dumoble ang hirap ng mga anak nako. Wala kasing umaalalay sa akin o gumagabay man lamang, Papa Dudut. Nag-uusap naman kami ni Mama sa call pero dahil busy rin siya sa trabaho niya ay minsanan lang po yun. Tapos ay pumapasok pa si Embert kaya madalas akong walang kasama sa inuupahan namin. Kahit na pagod at puyat ako ay kailangan kong kumilos kasi may anak na ako. Bukod doon ay pinagsisilbihan ko rin po si Embert. Inaasikaso ang pagkain namin, nilalabhan ang mga damit namin at naglilinis ng bahay. Ayaw po ni Embert ng marumi at madalas niya akong pinapagalitan kapag may hugasin sa lababo o alikabok sa paligid. Minsan pakiramdam ko, hindi niya ako live-in partner o nanay ng anak niya. Kasi kung pagsalitaan at tratuhin niya ako ay parang kasambahay. Pero hindi naman niya ako pinapasahod. Doon na po ako nagkaroon ng depresyon pero nilabanan ko yon ng mag-isa, Papa Dudut. Hindi kasi nakikinig si Ember pag nagsasabi ako tapos madalas pa siyang busy sa trabaho niya. Inuuna niya ring samahan ng mga kaibigan niya pag nagyayaya ng gimmick o inuman kasi raw ay kailangan yon para tumagal siya sa trabaho niya. Nagdaan ang mga taon, nalagpasan ko ng mag-isang depresyon at masasabi kong umusad naman ako. Kung sumpungin ay paminsan-minsan na lamang pero madalas ang dahilan noon ay si Embert. Na-stress kasi ako kakaisip na merong mga babaeng nauugnay sa kanya sa pinagtatrabahuhan niyang call center.
At parang proud pa siya na pinipilahan kuno siya ng mga kababaihan kasi gwapo raw siya kahit pamilyado na. Dahil doon ay tumindi ang insecurity ko sa katawan at lumala ang pagiging selosa at mapaghinala ko, Papa Dudut. Madalas ko siyang inaaway, bagay na hindi niya kinakatuwa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nandito na ako! Buti naman naisipan mo pang umuwing damukol ka. Teka, lasing ka ba? Hindi ah! Sino may sabi sa'yo? Hindi ako lasing! Kagabi pa yun! Hangover na lang ngayon! Uminom ka na naman? Konti lang naman, babe. Mga ganito oh. Kita mo yan? Konti lang. Hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Anong sabi mo? Saka bakit ka ba sumisigaw? Natutulilig ako sa yung babae ka. Matutulilig ka talaga para pumasok dyan sa kokote mo na ilang beses na tayo nag-usap na huwag ka nang iinom. Lagi ka na lang naglalasing ah. Lagi ka na lang gumagastos sa alak, Embert. Pera ko naman yun ah. Hindi mo naman pera yun kaya bakit ganyan ka kung makapagsalita? Saka oo nga, nag-uusap na tayo. Pero anong magagawa ko? Niyaya ako ng mga katrabaho ko eh. Alam nga namang hindi ko sila. Yun naman talaga dapat ang ginawa mo, pero gusto mo rin kasi. Mas inuna mo na naman sila kaysa sa amin ng anak mo, demonyo ka. Hindi ako demonyo, Nerissa ah. Halika nga rito. Anong gagawin mo sa akin, Embert? Bitiwan mo ako ah! Imbis na tanungin mo ako kung kamusta ako o ipaghain ng makakain, yan talagang ugaling kanal mo ang bungan mo sa akin. Sino matutuwa kung lagi ka na lang ganyan? Tsaka kapal ng mukha mo tawagin ako may ugaling kanal. Eh kumusta naman yung sayo? Di talaga titigil yung madaldal mong bunganga. Paduduguin ko yan. Bitiwan mo nga ako! Bitiwan mo ako, Embert! Eh di sige. Pwede bang tumahimik ka na? Baka akalain ng mga kapitbahay kinakatay kita. Titigil lang ako pag tumigil ka na sa ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Huwag mo nga akong gawing tanga. Alam kong may nilalandi kang babae na katrabaho mo, kaya hindi ka makahindi sa nagyayaya sa'yo. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Oo, kasi hindi ka marunong umintindi. Ikaw ang hindi makaintindi. Masyado kang mapaghinala kahit wala naman. Tatamaan ka ulit sa akin, sige. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Walang totoo sa sinasabi mo kasi lahat ng lumalabas sa bibig mo nakakainis. Embert, bitiwan mo ako. Huwag mo ako sabulutan. Gagawin kong gusto ko. Kasi ikaw nga sinasabi mo mga gusto mong sabihin. Kung kinakailangan kong bunutin yung mga buhok sa anit mo, manahimik ka lang, aba gagawin ko yun. Rico! Nerissa, ano ba? Kinagat mo pa ako. Aso ka ba? Hayop ka, Embert. Napakasama mo. Papa Dudut, yun po ang unang beses na nasaktan ako ni Embert. Kaya naman magkahalong gulat at takot ang namayani sa akin. Pero hindi po yun ang huli dahil nasundan pa ng nasundan. Hindi na lamang suntok o sampal ang natatamo ko sa kanya, may kasama na ring tadyak at untog sa pader. Sinikmuraan na rin niya ako dahilan para sumuka ako. Kasi lasing siya noon at mainit ang ulo sa isang bagay na hindi ko na maalala. Kontodo rin siya nang sabi ng mga masasakit na salita sa akin na para bang hindi niya ako kinakasama. Nawala na po yung respeto niya sa akin bilang isang babae at nanay ng anak niya. Bukod doon ay pinagbantaan niya pa akong pipilayan sa oras na magsumbong ako kanino man, lalong-lalo na sa mama ko. Kaya nga naging tikom ang bibig ko sa tuwing nagkakausap kami ng nanay ko sa video call. Ang sakit-sakit sa dibdib dahil hindi ko maisumbong sa kanya ang mga pinaggagawa ni Embert.
Lumala rin po ang adiksyon niya sa pag-inom ng alak, Papa Dudut. Halos sa linggo-linggo na lamang nilang gimmick na mga katrabaho niya na pupunta ang sweldo niya. Hindi niya rin pala ako pinagahawak ng pera simulang nagsama kami kasi wala raw siyang tiwala sa akin. Kaya nga wala akong sariling pera at ultimo pambili ng maayos na damit ay hindi ko kaya. Hindi rin naman siya yung tipo ng lalaki na pala regalo sa akin. Kumbagay ayos na meron kaming kinakain ng anak niya. Doon ako nagsimulang mag-business ng styro lettering na unang tinuro sa akin ng kapitbahay namin. Pero dahil wala pa akong sariling gamit, ay kinatulong na lamang muna niya ako at binibigyan na lamang ng komisyon. Kaya ang laki din ang tampo ko kay Ember dahil hindi man lang niya ako maregaluhan kahit lipstick noong birthday ko. Ni binate ay wala. Tapos sinasaktan niya pa ako. Ilang buwan ko pong tiniis ang pagmamaltrato niya bago ako nagising sa katotohanang mapapatay niya ako at posible niya ring saktan ang anak namin kung patuloy pa akong makikisama sa kanya, Papa Dudut. Narisa! Narisa! Nasaan ka bang babae ka? Embert, alas 11 na ng umaga umuwi ka pa. Sorry na, babe. Hindi ko talaga naindihan mga katrabaho ko. Gustong gusto talaga nila akong kasama sa inuman namin eh. Kasi ako raw yung clown ng grupo. Kung wala ako, edi walang magpapatawa. Hindi na happy. Happy mo mukha mo. Tingnan mo nga yung itsura mo, mukha kang pulubing pinabayaan ng mga katrabaho mo. Tsaka ano yung nasa kwelyo ng damit mo? Lipstick? Lipstick nga! Sinasabi ko na nga ba? Naku, wala lang yan, babe. Huwag mong pansinin yan. Anong huwag pansinin? Sino babae yan? Yun ulit? Yung laging inaasar sa'yo? Sabihin mo! Tulungan mo kaya muna akong bumangon bago mo ako tanungin dyan. Bumangon ka mag-isa mo, bahala ka sa buhay mo! Grabe ka naman. Parang ibang tao naman ako. Ay, nakaupo rin. Hoy, babe! Pagayin mo ako almusal. Pagtimpla mo ako kape. Nahihilo ako. Sakit ng ulo ko. Teka, Nerissa? Nerissa, ano bang ginagawa mo dyan sa kwartong babae ka? Lumabas ka nga dyan! Hindi ko na kaya yung pangwawalang hiya mo sa akin, Embert. Tapos hindi ka lang siraulo, nananakit ka pa. Sawang-sawa na akong pakisamahan kang baliw ka. Nerissa, bakit dala mo mga gamit mo? Ano yan? Hindi ba halata? Aalis na kami ng anak mo. Dadaanan ko lang siya sa school niya. Tapos hindi na kami uuwi rito kasi buwisit ka. Nerissa naman, hindi na ba natin to pwedeng pag-usapan? Ano pa bang klaseng usapang gusto mo, Embert? Kasi kung usap lang naman, ilang beses na natin ginawa. Sabi mo pa nga sa akin, nagsasawa ka na. Tapos ngayon, tatanungin mo ko kung hindi na natin pwedeng pag-usapan. Paano ko sabihin ko hindi na? May magagawa ka ba? Sa bagay, wala ka nga palang pakialam sa nararamdaman ko kaya wala ka ring magagawa. Ikaw nga yung rason kung bakit kulang na lang mabaliw ako dahil sa mga pinaggagawa mo, hayop ka. Napakasama mo, Embert. Hindi ka na nga mabuting ka-live-in partner sa akin at tatay sa anak mo. Nakuha mo pa akong saktan at iputan sa ulo. Buti na lang talaga hindi tayo kasal kasi nakakasukang dalhin ang apelido mo. Aalis na ako. Aalis na kami ng anak mo. Huwag mo na rin kaming piliting bumalik sa'yo kasi ubos na ako. Nerissa, please! Huwag mo naman gawin sa akin to! Babe! Huwag mo akong iwanan! Bitiwan mo ako. Magbabago ako!
Para sa'yo! Para sa anak natin! Siraan niya lang tuktok ko kung maniniwala pa ako sa'yo. Diyan ka nang ungas ka! Nakipaghiwalay po ako kay Embert at sinabi ko sa mama ko ang mga pinaggagawa niya sa akin, Papa Dudut. Gulat na gulat ang nanay ko at hindi makapaniwala sa pinagdadaanan ko kaya nagdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas para maalalayan ako. Sakto kasi tapos na rin naman ang kontrata niya at wala na rin siyang planong bumalik pa sa abroad. May sapat na rin siyang naipon para makapagsimula kami. Unang ginawa ni Mama ay nagrenta kami ng sariling apartment sa Pasig para sama-sama na kami doon ng kapatid ko. Tapos ay hinarap niya at kinasuhan si Embert dahil sa pananakit sa akin. Pero hindi ko na po pinagpatuloy kasi ayoko nang magkaroon pa ng ugnayan sa tatay ng anak ko. Para akong nagkatroma. Bumalik yung depression ko pero buti na lamang at kasama ko na si Mama. Ang laki ng pagsisisi ko kasi binaliwala ko ang payo niya noon sa akin na kilalanin ko muna ang lalaking pakikisamahan ko na wag muna akong magmamadali na pasukin ang pag-ibig. Kung sana'y nakinig lamang ako sa mga magulang ko ay hindi ako magsisisi ng husto. Kaya nga kahit mahirap maging single parent ay lumaban po ako, Papa Dudut. Pinilit kong maging okay kahit paunti-unti at sinimulan ko yon sa gising sa umaga na nagpapasalamat kasi nagkaroon ako ng panibagong tsansa na ayusin ang buhay ko alang-alang sa aking anak. Siya po ang naging inspirasyon ko, Papa Dudut. Ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa kabila ng mga luha at pighati na naranasan ko ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinulungan po ako ni Mama na makabili ng mga gamit para makapagsimula ako sa styrofoam lettering business ko online, Papa Dudut. Pero ako lang po ang nag-handle noon dahil may sariling negosyo ang mama ko. Bale nagtitinda po siya ng mga damit sa Tiangge sa Taytay kaya ako at ang anak ko lamang ang nasa inuupahan namin pag nasa eskwelahan ang kapatid kong lalaki. Masasabi ko na payapa na pero hindi madali ang pagiging single parent dahil lumalaki na ang anak ko kasabay noon ang pangangailangan niya. Buti na lamang at supportive si Mama sa akin at hindi ako sinusumbatan. Sakaling sumasala ako sa pag-aambag sa bahay kasi hindi pa rin naman gaanong kalakas ang small business ko, Papa Dudut. Tapos ay sakto lamang yung sustento ni Embert sa anak namin. Minsan ay kulang pa kesyo meron na raw siyang bagong pamilya na sinusuportahan. Aaminin ko na ikinasama ng loob ko na nakahanap kaagad siya ng bagong babae para anakan. Pero kung tatanungin niyo ako ay ayaw ko na rin namang magkabalikan pa kami. Kung hindi nga lang niya responsibilidad ang pagsusustento sa anak namin, ay ayaw ko na siyang kausapin kahit na kailan, Papa Dudut. Hiyang-hiya po ako sa mama ko kasi sa edad kong yon ay kargo niya pa rin ako, pati na ang anak ko. May isang beses na nag-grocery kami ng anak ko tapos may gusto siyang gummy bear. Kaso'y sakto na lamang ang pangbayad kong pera kaya umiyak po siya dahilan para pagtinginan kami ng mga tao sa grocery store. Kulang na lang ay matunaw ako sa labis na kahihiyan dahil sa pagmamaktol ng anak ko pero wala naman akong nagawa kasi hindi na sapat ang pera namin. Doon na po may isang mabuting estrangherong lalaki na kasunod namin sa pila ang nagsabi sa kahera na siya na raw ang bibili ng gummy bear para sa anak ko. Siyempre tinanggihan ko po yun, Papa Dudut, dahil hindi ako sanay na nanghihingi. Pero mabait po ang naturang lalaki at kita ko yon sa ekspresyon ng kanyang mukha. Kaya naman sa huli hinayaan ko na po siyang bayaran ng gummy bear na gusto ng anak ko. Nagpasalamat po ako sa kanya bago kami umalis pero hindi po yon ang una't huling pagkikita namin dahil minsan ulit namin siyang nakasabay sa naturang grocery store. At dahil mahaba ang pila at may kabagalan ng usad nito ay nagkaroon kami ng tsansa na makapagkwentuhan. Doon ko po nalaman ang pangalan niya. Si Pablo na bagong salta sa barangay namin. Matapos malipat ng destino sa trabaho mula sa Pampanga, Papa Dudut.
Buti na lang pumayag kang lumabas kasama ako ni Risa. Bakit naman hindi? Wala namang masama. Wala namang magagalit kasi pareho tayong single. Tama, walang masama at walang magagalit. Pero masaya lang talaga ako kasi busy ka pero napagbigyan mo yung pagyaya ko sa'yo. Oo nga eh. Ilang beses mo na nga ba ako niyaya? Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang. Naaawa ka na lang ba sa akin kaya pumayag ka ng sumama? Magagalit ka ba kung sasabihin kong oo? Hindi, magpapasalamat pa ako. Alam mo, palabiro ka rin, no? Sakto lang. Ayoko lang masyadong seryosohin ang buhay. Seryoso na nga ako pagdating sa karir ko tapos pati ba naman sa ibang bagay? Aray, parang tinamaan naman ako. Masyado kasi akong seryoso ngayon sa buhay ko, Pablo. Alam mo na, may anak akong binubuhay. Kung okay lang itanong, nasaan ang tatay ng anak mo? Ayun, sumakabilang bahay na. Ng babae? Hiwalay na naman kami nung nagkaroon siya ng bagong kinakasama. Ako yung nakipaghiwalay. Ako yung umalis sa poder niya kasi hindi ko na siya kayang pakisamahan. Nananakit siya, Pablo eh. Tapos, nang bababae rin kahit kami pa. Kaya nga, hindi na ako nagulat nung nakahanap siya agad ng iba pagkatapos namin siyang layasan ng anak niya. Hindi pala madali ang pinagdaanan mo. Naiintindihan ko na kung bakit seryoso ka sa buhay. Kailangan kasi may anak na ako eh. Yung sustento naman sa kanya ng tatay niya, sakto lang. Minsan nga kulang pa. Eh, lumalaki na ang anak namin kaya sabi ko sa sarili ko, igagapang ko pag-aaral niya. Ayoko siyang matulad sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil maagang nabuntis. At mas pinili ko makisama sa tatay niya. Meron ka na bang pinagsisihan sa buhay mo? Meron din naman. Lahat naman siguro tayo meron. Ako kasi malaki yung regret ko dahil hindi ako nakinig nun sa mama ko. Binaliwala ako yung payo niya na mag-aral muna ako bago pumasok sa pag-aasawa. Mas inuna ko kasi yung puso ko, kaya nabulag ako. Nagmahal ka lang naman, hindi mali yun. Hindi nga, pero yung mga desisyon sa pagmamahal na yun yung mali. Baka kapag nalaman mo, husgahan mo ko tapos sabihin mo na masamang babae ako. Sino ako para gawin yun? Hindi rin naman ako perpekto. Sa bagay, pero yung akin kasi, gabi-gabi kong pinagsisisihan. Kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan, sana hindi ko na ginawa. Iniisip ko nga, baka karma tong nangyari na sinumpa yung pagsasama namin ng tatay ng anak ko kasi nagawa namin yung bagay na yun. Nagsisisi na ako. Kung ano man yung bagay na yon, mahalaga pinagsisihan mo na. At pilit na tinutuwid yung buhay mo sa ngayon. Ay, hindi ko alam ang tamang sasabihin pero kung kailangan mo ng kaibigan na handang makinig, nandito lang ako ni Risa. Salamat, Pablo. Dami ko ng utang sa'yo. Una na dun yung pagbabayad mo sa gummy bear ng anak ko. Yun ba? Wala yun. Kung alam mo lang na grabe yung hiya ko. Huwag mo nang isipin yon. Maliit na bagay lang yon. Hindi maliit na bagay yun ah. Babayaran ko na. Huwag na, magkano lang naman yun. Pablo naman, pera mo pa rin yun. Oo nga, pero isipin mo na lang na pamasko ko na lang yun sa anak mo. Kulit mo rin pala. Alam mo yan, ilang beses kitang kinulit para lang pumayag ka lumabas kasama ako. Oo nga, pero hindi naman ako napipilitan. Bukal sa loob ko na lumabas kasama ka. Mabait si Pablo, gwapo at manumanay magsalita. Gustong gusto siya ng anak ko at kitang-kita ko na mapagmahal siya sa mga bata. Nagtatrabaho bilang executive assistant si Pablo sa isang private company sa Pasig. Pero dati raw ay nasa Pampanga siya naka-assign. Ilang linggo pa lang siya sa lugar namin kaya aminado siya na wala pa siyang kakilala o kaibigan. Kaya nga masaya siya kasi pumayag ako noong lumabas kasama siya nang huling beses kaming magkausap sa pila sa kahera doon sa grocery store kung saan din kami unang nagkita. Sa isip ko ay wala namang masama since pareho kaming single at masasabi ko doon na doon ko na nga po mas nakilala si Pablo Papadudut. Naging masaya din ako sa kwentuhan namin ng araw na yon. Ewan pero ang gaan ng loob kong kasama siya. Hinatid pa nga niya ako sa inuupahan namin kaya pinatuloy ko siya sa bahay para makita ang anak ko. Pinakilala ko rin siya kay mama at sa kapatid ko bilang kaibigan. Pag-alis ni Pablo ay tinanong ako ni mama kung magkaibigan lang ba talaga kami. Natawa ako at sinabing oo kasi
Yun naman talaga ang relasyon naming dalawa. Papa Dudut, nasundan pa nga po ng ilang pang paglabas ang unang date namin ni Pablo sa loob ng 3 buwan naming pagkakakilala. Kung hindi kami lumalabas kasi busy ako sa business ko at pag-aalaga sa anak ko, ay siya ang pumupunta sa inuupahan namin para makipag-bonding sa anak ko. Tinutulungan din niya ako sa business ko kahit na nga wala talaga siyang ideya doon, Papa Dudut. Nakikita ko naman na masaya siya habang natututo, kaya naman masayang masaya ako. Pero hindi ko po alam kung ano ang intensyon sa akin ni Pablo. Ayoko pong mag-assume na baka may something yung mga bagay na ginagawa niya. Hindi ko rin po alam kung handa na akong makinig kung sakaling sabihin niya, Papa Dudut. Mukhang mamahalin dito, Pablo ah. Anong meron? Oo, kasi espesyal ang gabi na to, Nerissa. Ha? Sabihin mo na kasi anong okasyon. Birthday mo ba? Kasi kung oo, sorry. Wala man lang akong regalo. Hindi ko birthday. Ano ba kasing selebrasyon? Gusto ko lang i-celebrate yung pagkakaibigan natin. Sa ganito ka mamahaling restaurant? Wala akong pambayad dito, Pablo. Ako na bahala rito. Treat ko. Kaya gagawin mo lang, mag-relax at i-enjoy ang food. Sige, pero hindi ako naniniwala na pagkakaibigan lang natin yung gusto mong i-celebrate. Kasi ayos lang naman sa akin kahit doon lang tayo sa may tusok-tusok. Kaya sabihin mo na yung totoong dahilan kung bakit dinala mo ako sa napakagandang lugar na to, Pablo. Wala talaga ako maitatago sa'yo. Kaya nga, naghihintay ako. Ang totoo, Nerissa, may sasabihin talaga ako sa'yo. Okay, nakikinig ako. Paano ba to? Aaminin ko na matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko ba sa'yo to o hindi. Kasi natatakot ako sa magiging reaksyon mo sakaling malaman mo. Pero hindi ko na kasi kayang sarilinin pa. Naiintindihan ko, Pablo. Huwag kang matakot kasi ako lang naman to. Okay. Ang totoo, gusto kita, Nerissa. Gusto kita ng higit pa sa isang kaibigan. At plano ko sanang ligawan ka. Pablo, kasi alam mo namang kagagaling ko lang sa hiwalayan, diba? At ang focus ko ay yung buhay namin ng anak ko. Alam ko. Kaya willing ako maghintay hanggang sa maging ready ka na. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handang umibig ulit. Yung totoo, espesyal ka rin sa akin. Pero hindi ako sigurado kung ako yung babae na karapat-dapat mong mahalin. Bakit naman? Dahil sa mga bagay na pinagsisihan mo? Kasama na yun, oo. Tsaka natatakot ako. Paano kung hindi pala para sa akin yung pagkakaroon ng katuwang sa buhay? Minsan na akong nagkamali nung umibig ako. Hindi mali ang umibig. Maling lalaki lang ang minahal mo. Tsaka naniniwala ako na deserve mong mahalin kasi mabuting tao ka. Mapagmahal na nanay sa anak mo. Oo, may nagawa ka ng mga bagay na pinagsisihan mo katulad ng kinuwento mo sa akin, pero lahat ng yon nasa nakaraan na. Alam mo kasi marami kang pinarealize sa akin, Pablo. Kaya nga nagpapasalamat akong nakilala kita eh. Sana mahintay mo ko hanggang sa maging handa na ulit akong magmahal. Oo naman. Mahalaga ka sa akin. Pati na yung nararamdaman mo. Mahalaga rin sa akin ang anak mo at yung kapakanan niya. Kaya nga handa kitang hintayin na muling buksan yung puso mo na magmahal ulit. Nerissa, sana pagkatiwalaan mo ko na hindi kita sasaktan. Tulad ng ginawa sa'yo ng dati mong kinakasama. Handa ko yung patunayan sa'yo. May tiwala ako sa'yo, Pablo. At naniniwala ako na mas mamahalin mo sakaling dumating yung panahon na pwede na maging tayo. Alam ko po na may espesyal ng bahagi si Pablo sa puso ko nang aminin niyang gusto niya ako, Papa Dudut. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ko pa kayang makipag-commit ulit dahil kagagaling ko pa lamang sa pakikipaghiwalay. Pero ayoko namang habang buhay na mamalagi sa nakaraan at patuloy na sisihin ang aking sarili sa mga maling desisyon na nagawa ko.
Tama si Pablo. Hindi mali ang umibig. Maling tao lang yung minahal ko. Kaya nga pagkaraan ng ilang buwan ay masinsinang pag-iisip at pananalangin, pagsangguni sa mama ko at sa aking anak ay pinayagan ko na pong manligaw sa akin si Pablo. At hindi nga nagtagal ay sinagot ko na nga siya at opisyal nang naging kami. Papadudot walang pagsidla ng kaligayahan sa puso ko kasi binigyan ako ng second chance na magmahal at mahalin. At ngayon na ikakasal na kami ni Pablo ay hindi na ako makapaghintay na gugulin ang habang buhay kasama siya. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories.